kapatid, pasimulan natin ating pananapagdiriwang. Sama natin sa ating pananalangin ang ating pasasalamat at natatanging kaibigan ni Chris at Claire Kemsin at pamilya, Nazareno at Marites Laos at pamilya, Edwin at Josie Lazaro at pamilya, Aurora Silungan at pamilya, Ned at Kenny Pangilinan at pamilya, Toto at Nera Cruz at pamilya, Angel Agayas at pamilya, Doris de Guzman at pamilya, Corazon Bartol at pamilya, Cheryl Valerie Pasamba, Virgilio Ancheta at pamilya, Nida Digonong at pamilya, Janet E. Pascual at pamilya, hindi ng ADB Community, Antonio at Victoria Sanchez at pamilya, Bishop Dennis Villarojo, Reverend Father Rufino Pensulit, Cesar at Lunita Nicolas at pamilya, Eduardo Alboni at lahat ng mga kasapi ng adorador, Turno 1432, Marieta Querol at pamilya, Jacinto Miguel at ng SPPC ng Immaculada Concepcion sa Hacienda Caritas, Cheryl Brillera at pamilya, para sa kaligtasan ni na Josie Brillantes at pamilya, Amy Ferry D. Manalo at pamilya, Jim at Jonah Linglen, Yvette Barrera at pamilya, Dr. Unaysa Katrina Monera at pamilya, Gaspar at Susan Lumari at pamilya, Dennis Bunag at pamilya, Emelita de la Cruz at pamilya, Gigi Bautista Alejandro at pamilya, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap at pamilya, Pedro at Joanna Moradas, Doris Pillejera at pamilya, Reynante Davao at pamilya, Ivy Lorena at pamilya, Jovian Cruz, Dr. Chester Calapis, Dr. Caroline Enriquez at pamilya, Dr. Alan Ivon Guevara at pamilya, mga doktor at medical staff ng Ardelia Fatima Hospital sa Valenzuela at Santo Niño Hospital sa Bustos, mga doktor at medical staff ng mga hospital na nasasakupan ng ating parokya, Brigino Hospital, Skyline Hospital at Qualimed Hospital, at ng lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot na COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawani ng pamahalang na syudad at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa karawan ni na Epifania Arcega, Cristina Luna, Edwin San Miguel, Peter Jonas Castilla, Vervena Anainge, Father Ariel Robles, para sa kagalingan ni na Samantha, Dr. Betsaida Banaa, Dina Amunan, Leonardo Brena K. Roll, Ellen Ferrer, Richard Carigo, Benny Cesar, Jojin Santiago, Adora de Leon at pamilya, Dennis Leo Campo, Dr. Fernando Ayuyaw, Crino Cristobal, Evaria G. Cruz, Joyce Glachica, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Nabalu, Ricardo, Leticia, Frederick, Dean, Roman, Brian Angelo, Priscilla, Siledonia, Evelyn, Eric, Hill, Andres, Sila, Nelson, Alfredo, Nicolas, Viviana, Epifania, Percival Alvaro, Roy, Junita, Fidela, Isabela, Raquel, Puloy, Charles Conrad, Andrew, Enriqueta, Pablito, Marisa, Jaime, Priscilla, Maria Febes, Celia, Rufo, Protasio, Susana, Filomena, Wilma, Perly, Lydia, Elpidio, Regino, Alvaro, Peter, Rogelio, Petra, Seria, Laureano, Justin, Lucila, Roderick, mga doktor at frontliners na namayapa sa mga naging biktima ng salot ng COVID-19 at lahat ng mga namayapang lektor ng Diocese ng Malolos at sa lahat ng mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaalig ng angkan ng Diyos, kaya lumulog tayo sa mawain ng Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalaning magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluglo ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob aming magamparan ang pagsasalukuyan ng pagpapakasakit ng aming pumahal upang kami pagindapating magkamit ng ibinungan nitong kapatawaran sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong lugar.
Pinili niya ako ng Panginoon bago pa isilang at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng taba, siya ang sa aking laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap. Hindi nagtatagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayong may tinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako panganak ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang nangalat ng mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy ko isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malugi. Tulungan mo ako ngayon, yapang ikaw ay matuwid. Ako sana'y sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy ko isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang loob ko at ligtas na kakandungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy ko isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagat ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Patuloy ko isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy ko isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magbungad sa mabuting balita. Nagpupuri kami sa iyo, Hari namin Jesucristo. Masunurin kang kordero sa katubusan ng tao, hain sa krus ang buhay mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Mapuri sa iyo. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagbubulibihan ang sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako'y pagkakanulo ng isa sa inyo. Nagkatinginan ng mga alagad, hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na binabal ni Jesus ay nakahilig ng kalapit niya. Kinalapit siya ni Simon Pedro at sinabi, itanong mo kung sino ang tinutukoy niya. Kaya humilig siya sa bibig ni Jesus at tinanong, Panginoon, sino po bang tinutukoy ninyo? Sumagot si Jesus, ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga. At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, gawin mo na ang gagawin mo. Ngunit isa nga sa mga kasalo niya walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi, inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya pinabili mo sa mga lupa. Nang makainan ni Judas ang tinapay, siya'y umalis, gabi na doon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, may mahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak. At gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo kung makakasama. Hahanapin ninyo ako. Ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon? Tanong ni Pedro. Buhay ko ba'y iaari ko dahil sa inyo? Sumagot si Jesus,
Iaari mo ang iyong buhay dahil sa akin. Tandaan mo, bago tumilawok ang manok, makaikat dugo kung itatarpa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Lubuli ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating pong mabuting balita ay pinapayag sa atin ang paggawa pa rin ng kabutihan ng ating Panginoon maging sa isang tao na magkakanulo laban sa Kanya. Kaya nga po sa kanilang pag-aapunan na ito, pinapaliwanag ng ating Panginoon na kinakailangan siya magbata ng hirap na siya'y mamamatay upang nang sa gayon magkaroon ng kaligtasan ang sanlibutan, maligtas sa mga tao at mahango mula sa kanilang pagkakasala. Kaya nga po sa ating mabuting balita na pinahayag sa atin kung papaano ang ating Panginoon tingin man siya ng hinagpis nang dahil sa kanyang sasapitin ng kamatayan, subalit sa hapunan na ito, gumagawa pa rin siya ng kabutihan maging sa mga tao na gumagawa ng masama laban sa kanya. Kaya nga maging si Judas, ipinagsawsaw pa niya ng tinapay sa mangkok. Nang sa gayon, maipahayag kay Judas kahit na masama ang pakay nito laban sa ating Panginoon. Kailanman ang ating Panginoon ay hindi papanig sa kasamaan. Kailanman ang ating Panginoon ay hindi rin magiging katulad ni Judas, magiging masama rin kagaya ng ibang tao. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pong banal na kasulatan, ipinapayag sa atin maraming mga tagpo sa buhay ng ating Panginoon na kuminsan ay masasaya, kuminsan ay nakagagaling, kagaya ng kanyang ginawa na pagpapalaya sa mga nagbebenta ng salapi at hindi naman ay doon sa mga namimili ng mga pagkain at mga handog doon sa loob ng templo. Nagalit ang ating Panginoon sapagkat siya man ay naging taong katulad natin. Natuwa rin ang ating Panginoon kapag nakikita niya ang mga bata na lumalapit sa Kanya. Kaya naman, naghihinagpis ang ating Panginoon sa tuwing makikita niya na naghihirap ang kanyang kapwa, lalo na nung namatay ang kanyang matalik na kaibigang si Lazaro. Naaawa ang ating Panginoon sa mga tao kapag sila ay nagugutom sa kasusunod-sunod sa Kanya, sapagkat para silang mga tupa na walang pastol. Kaya nga po mga kapatid, ang ating Panginoon naging taong katulad natin sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan. Kaya nga po bilang tao, bilang isang Diyos na nagkatawang tao, ang ating Panginoon, nararanasan niya, nararamdaman niya ang lahat ng meron sa bawat isa sa atin. Kaya nga po naranasan ng ating Panginoon ang masayang pangyayari sa kanyang buhay, maging ang mga nakalulungkot, maging ang mga nakahapis, maging ang mga nakagagalit sa sandali. Pero alam po rin yung mga kapatid, sa ating mabuting balita, ito ang isa sa pinakamasakit sa buhay ng ating Panginoon. At ano yun? Yung masaktan ka nang dahil sa ang tinuturing mo na isa sa pinakamatatalim mong kaibigan, isa sa iyong 12 pinagkakatiwalaan, isa sa iyong 12 na palagi mo kasama araw at gabi, kasama mo kahit saan, kasama mong nangangaral, kasama mo doon sa mga pinupuntahan mo at isinusugo mo rin, pinagkakatiwalaan mo na pumunta sa ibang lugar. Itong tao na ito, siya pa ang nagkando laban sa ating Panginoon. Kaya nga gayon kalaki ang tiwala ng Panginoon kay Judas, hanggang sa huli, hindi nawala ng pag-asa ang ating Panginoon na si Judas ay po pwedeng magbago ang kanyang buhay, na po pwedeng magbago ang kanyang isip, na po pwedeng siya ay hindi tumuloy sa kanyang pagkakanulo. Subalit alam natin sa kasaysayan, si Judas, ipinagkanulo niya ang ating Panginoon. Siya pa naman ang pinagtitiwalaan ng Panginoon, sapagat mga kapatid, siya ang itinalaga bilang tagahawak ng salapi ng grupo. Kaya nga po dito sa atin, kapag ka po mayroon tayong i-elect o may ihahalal tayo, kahit sa ang gawin ng ating lipunan, may ihahalal tayo na Pangulo o Presidente, pinagkakatiwalaan natin. Subalit sino pa yung iba pang pinagkakatiwalaan? Hindi lamang ang Pangulo. Mas matindi ang ating pag-question, mas matindi rin ang ating pagtingin kapag ihahalal na o kaya ay i-appoint ay treasurer. Bakit? Sapagat iyon ay kinakailangan masusing pag-aralan. Sapagat ang pera ay importante, kaya kapag ka po nagkamali, kapag nasira ka sa pera, napakalaki ang magiging epekto nito sa buong grupo. Kaya nga po si Judas, gayon na lamang ang pagtitiwala ng Panginoon sa kanya. Kaya nga siya ay ginawa bilang isang ingat yaman. Kaya nga po pinagkatiwalaan ng Panginoon. Pero mga kapatid, yun nga ang pinakamahirap. Kung sino pa yung tinuturing mong matalik na kaibigan, kung sino pa ang iyong masugid na alagad, kung sino pa ang iyong pinagkakatiwalaan, may mga pagkakataon
Yun pa ang tatalikod sa iyo sa oras ng iyong pangangailangan. Yun pa ang tao na uupasala sa iyo sa mga oras na hindi mo inaasahan. Kaya ganito ang nangyari sa ating Panginoon. Siya'y Diyos, subalit bilang isang tao, nasaktan din siya ng lubusan sa pagtalikod na ito ni Judas. Gayunit po naman, ang pinuno ng kanyang mga apostol, ang pinuno ng kanyang mga alagad, si Simon Pedro, ay nangako sa ating Panginoon at nagpahayag, buhay ko man ay iaalay ko para sa iyo. Pero alam ng Panginoon na matapos tumilaok ang manok, ano ang mangyayari? 3 beses na ipagtatatwa ni Simon Pedro ang ating Panginoon. Gayon din naman, isang matalik na kaibigan, pinagtitiwalaan, pinuno ng kanilang mga alagad, pinuno ng kanyang mga apostol, pero ito rin ay magkakasala laban sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, kung titignan natin sa buhay natin, maraming Judas sa ating paligid. Kaya nga po akala natin ay matino para sa atin, pero yung pala, tatraidorin ka pala. Merong mga tao, ginagawa mo ng mabuti, pero kung minsan, kung sino pa yung ginagawa mo ng mabuti, siya pang sasakmal sa iyo. Walang pinagkaiba sa isang aso na kapag ka po pinapakain mo, ang amo-amo sa iyo. Pero kapag ka yung kanyang kainan, kukuhanin mo para dagdagan ang akala ng aso, kukuhanin mo ang kanyang pagkain. Kaya ikaw na nga ang magdadagdag ng pagkain, ikaw na nga ang magpapakain, ikaw pa ang sasakmalin sa kamay. At may mga taong ganyan. Yung po bang ginagawa mo na ng mabuti, tatalikuran ka na, tatraidorin ka pa. Kaya nga po mga kapatid, walang pinagkaiba doon sa mga tao na dati na lamang natin kasama, pero may mga pagkakataon tumatalikod sa akin. Kaya nga po tingnan ninyo, di lamang po nagkaroon si Judas sapagat isinuplong niya ang ating Panginoon. Ang isang masakit na ginawa ni Judas ay nung isinuplong na niya, nung darapin na ang ating Panginoon para makilala kung sino ang dapat dakpin, ano ang senyales na ibinigay ni Judas. Kung sino ang aking hagkan, iyon ang inyong huhulihin. Kaya isipin ko ninyo, ang laki ng pagkakaiba. Si Jesus, ginawan siya ng mabuti, pinagsawsaw siya ng tinapay sa mangkok. Si Judas, ginawan din naman siya ng mabuti sapagat siya'y hinalikan sa kanyang pisngi. Pero mga kapatid, magkaiba ang pakay. Si Jesus, hindi nawala ng pag-asa na si Judas ay magbabagong buhay. Pero yung ginawa ni Judas, nung hinagkan niya ang ating Panginoon, ito'y halik ng pagtataksil. Sapagat ang kanyang paghalik na ito ay hudyat na si Jesus ay ulihin, si Jesus ay darapin ng kanyang mga kaaway. Kaya nga po sa buhay natin, ganyan din po yung nangyayari. Kumisan may mga Judas din sa katauhan ng iba sa atin. Kaya isipin na lamang natin, yung mga may asawa, kumisan, ahalik sa iyo yung asawa mo, ang sarap-sarap pumalik ng asawa mo, pero yung pala, bago kahalikan, nakahalik na doon sa kabit niya. Kaya nga po mga kapatid, ay pupunta doon sa bahay ninyo. Ikaw naman, kinikilig ka sapagat umuwi ng maaga ang asawa mo. Pero hindi mo alam, yung pala, nanggaling na siya doon sa kabilang bahay. Kaya nga po, halik, subalit halik hindi ng pagmamahal, kundi halik ng pagtataksil laban sa iyo. Halik ng pagtalikod sa inyong pagmamahalan. Kaya po naman mga kapatid, kumisan, kapag ka nasa malayo yung asawa mo, kapag ka halimbawa bago mag-quarantine o matapos man yung quarantine natin, anong ginagawa minsan ng asawa mo? Ite-text ka at anong sasabihin? I love you, mommy. O kaya naman ay kung anong inyong salitaan sa isa't isa. I love you, honey. I love you, darling. I love you, sweet honey. Ang dami nating mga matatamis na mga salita, mga tawagan sa bawat isa. Pero tingnan ninyo, mga kapatid, text ng text sa inyo, text ng text sa iyo, I love you, honey. Pero yung pala, yung kanyang pagsasabi ng I love you, honey, send to many. Hindi pala ikaw lang ang sinesendan, kundi lahat ng kanyang mga kapareha, lahat ng iba pang mga tao, bukod sa iyo, na minamahal din niya, na kalaguyo niya, yun din ay kanyang sinesendan ng mga salita na ito. Kaya nga po mga kapatid, sa unang tingin, matamis na mga salita, pero sa panahuli, hindi mga salita na matamis, pero mas mapait ang pait ng pagtataksil. Sapagat mga kapatid, ang pagsisenda ito, dapat ibinibigay mo lamang doon sa taong iyong minamahal. Subalit kapag kayo'y nagtataksil na, ano ang nangyayari? Hindi mo talaga minamahal ang iyong katipan. Ginagamit mo lamang siya sa iyong sariling kagustuhan, sa iyong sariling kabusugan, sa iyong sariling kalayawan.
Kaya nga po mga kapatid, tayo tinatawagan ng ating Panginoon, huwag tayo maging taksil laban sa ating kapwa. Kaya kung kaibigan ka, manatili kang kaibigan. Kaya mga kapatid, kung kaaway ka, sana pagdating ng panahon, maging kaibigan ka naman ng iyong kaaway. Kaya nga po, mas pangit yung kaibigan ka na, pero ikaw pa ang pagdating ng panahon ay magiging kaaway. Sapagat meron tayong kasabihan, ang pinakamatalik mong kaibigan, ang pinakamatinig mong kaaway. Sapagat marami siyang alam laban sa iyo, marami siyang masasabi laban sa iyo. Kaya nga po mga kapatid, kapag ka nagkaganoon, mas masakit ang dating sa atin. Yung pagsalitaan ka ng ibang tao, masakit. Pero mas masakit yung pagsalitaan ka ng masama ng mismong iyong pinagkakatiwalaan, ng mismong iyong kaibigan, ng iyong mismong tinuturing na pinakabatalik sa lahat. Kaya nga po mga kapatid, maunawaan sana natin, ganito ang sakit na dinanas ng ating Panginoon. Pero sa kabila ng lahat, ang ating Panginoon hindi nagtanim ng galit sa mga tao sa kanyang paligid. Bagkus, doon sa krus sa habang siya nakabalubay, ano ang isa sa 7 kanyang huling wika? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya nga sa pagtataksil ng tao, ang Diyos ay nag-aari pa rin sa atin ng kanyang pag-unawa, ng kanyang pagpapatawad at ng kanyang pagmamahal. Kaya nga po kung ang Diyos ay gumagawa ng ganito, sana huwag natin gayahin yung ginawang pagtataksil at pagtatatwa laban sa ating Panginoon. Bagkus gayahin natin ang ating Panginoon, matuto rin tayong umunawa, magpatawad sa ating kapwa, at hindi naman matuto tayong magmahal sa pamamagitan ng pag-iwas natin sa pagkakasala, ng pag-iwas natin sa mga tukso sa ating paligid. Sa gayong paraan, tayo nga ay makapag-aari ng ating buhay alang-alang sa ating Panginoon. Mga kapatid, buong kababaang loob na idulog natin ang ating mga kaibigan sa Panginoon habang lagi natin inaalaala ang paghihirap na kanyang tiniis para sa ating kaligtasan. Sa bawat pananggita ng ating tuwitutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinagkanulo ng kanilang mga kaibigan, naway hindi magtungking ng hinanakit, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga makasalanan, naway hindi panghinaan ng loob, bagkus maghangad ng kapatawaran sa pamamagitan ng sakramento ng pagkukumpisal, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa, naway magkaroon ng lakas upang tiisin ang kanilang mga pasanin sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway iugnay ang kanilang paghihirap kay Kristo upang maranasan nila ang kapayapaan ng loob, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway pagkalooban ng lugar sa kaharian sa langit, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, sa iyong karunungan hiniyaan mong magdusang iyong anak para sa amin. Sa pamamagitan ng Espiritu, higit mo kami ilapit sa iyo upang maipayag namin ang taimtim na pasasalamat. Inilig namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos na mamimigas sa sanlibutan, sa ikagandang loob na ito aming maya-alay mula sa lupa at kung na aming pagawang tinapay na ito para maging pagkain na ibigay buhay. Kapuri-puri ako, may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos na mamimigas sa sanlibutan, sa ikagandang loob na ito aming maya-alay mula sa katas ng lupas at kung na aming pagawang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ako, may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyo. Ang madaming imigkat, tungayan mo ang mga ari ng iyong angkan na ginawa mong magkasalo-salo sa paghahain banal.
Ipagalubong kaganapan ito'y aming makamtan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Nalulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang pusang loob ng katapatan at magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anig sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, nagpupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa may taasan. Pinagkalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa may taasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-isang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagalihan niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at ininom. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Talalahanin muli ng mga kapatid namin na hinday nang may pag-asang sila'y muli mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at pagkalihing sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal ang Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama't makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Tayong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasabi ng karya mo, sundin na mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at inayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tukayan mo aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At
at sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ang dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ka. Radyo Ipirata, kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng virus na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ng lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Luis, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Pedro Apostol. Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ang manaming mapagmahal, kami mga tumanggap sa manal na pakikinabang ay lumudulog sa iyo at nakikiusap pagbigyan sa kailangan namin ang piling mong bigay ay maging pagsasalo ng nawa namin sa iyong malamaling na buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo.